Magandang araw! Ako si Binibining Menya at ngayong araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa layunin ng epiko. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa layunin ng epiko. Narito ang ilang layunin ng epiko. Una, itanghalang kagitingan at kabayanihan. Ikalawa, itaguyod ang mahalagang aral o moral na nais ipamana sa bagong henerasyon. Sumunod, ipanatili at ipasa ang kultura at kasaysayan ng isang lahi. Narito ang ilang halimbawa ng mga epiko sa Pilipinas. Ang unang halimbawa ng epiko sa Pilipinas ay ang Biyag ni Lamang. Ito ay tungkol kay Lamang na isang bayaning may pambihirang lakas at karanasan sa iba't ibang pakikipagsapalaran. Ang sumunod naman ay ang Hudhod ni Aliguyon. Ito ay tungkol sa matalinong mandirigmang si Aliguyon at ang kanyang para sa kapayapaan. Ang sumunod naman ay ang Darangin. Ito ay isang epiko na naglalarawan ng kultura at kabayanihan ng mga Maranao. Sa bahaging ito, aking ibabahagi ang kaibahan ng epiko sa iba pang akdang pampanitikan. Kung ikukumpara sa alamat o kwentong bayan, mas mahaba ang epiko. Mas nakatutok ang epiko sa bayani sa kanyang pakikipagsapalaran at sa mga dakilang gawa niya. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.